ginawa kang anomalya eh. Sige na. Pwede ba? Tigilan mo nga ako! Hindi ka lang ba nagigilty? Pinagkatiwalaan ka ni Lola. Binigyan ka niya ng mataas na posisyon. Tinanggap ka niya, tapos ano ginawa mo sa kanya? Pinagnakawan mo siya. Napilitan lang ako. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako ang mastermind ng sinasabi mong nangyaring anomalya sa kumpanya. Kaya pwede ba? Teka! Tigilan mo na nga ako! Sino sinasabi mo? Arjan! Dindo! Dindo, sandali! Ano, magpapaka-wasted ka na lang? Hindi mo itutuwid yung mahamali mo? Dindo, kahit man lang para sa pamilya mo. Pwede ba tigilan mo na ako? Bago din ako tulungan ni Lola, hopeless na din ako. Pero binigyan pa rin niya ako ng second chance para maabot ko yung mga pangarap ko. Siguro hindi ako ganito ka-determined kung sarili ko lang yung iniisip ko. Pero yung kapatid ko, siya yung dahilan kung bakit pinipilit ko pa rin bumangon. Sinabi ko naman sa'yo eh. Wala kang maaasahan sa akin. Naiintindihan mo ba? Sana naman isipin mo yung pamilya mo. Yung asawa mo, yung anak mo. Sila yung gawin mong inspirasyon. Para makapagbagong buhay ka. Dito tutulungan kita. Dahil alam ko, deserve mo rin ng second chance. Kaya sige na, makikipag-cooperate ka sa akin, tutulungan kita. Wala kang maaasahan sa akin. Wala! Dindo, sige. Wala! Wala! Kalimutan mo na yan! Tawagan na lang kita mamaya. Ang sabi ni Sonia kanina, papunta si Madam Aurea sa birthday ng amiga niya. Pero bakit nandito siya sa ospital? Mukhang pareho tayo ng iniisip ah. That means, nagsisinungaling si Madam. May tinatago talaga siya. Madam Aurea is seeing a neuro? At walang nakakaalam nito, di ba? Even si Sonia, hindi niya alam to. For sure, pati yung dalawang bata, si Joanne at si Juan. Malamang ito yung sekretong sinasabi ni Joanna. May sakit si Madam Aurea. At baka malala na siya kaya inilihim niya to. Lani, possible yung sinasabi mo, pero we need proof. Kailangan natin malaman kung ano yung exact na condition talaga ni Madam Aurea. Hi! Excuse me. Kayo ho ba yung secretary ni Dr. Villa? Yes po. Bakit po? May information kasi kaming kailangan dun sa isa sa mga pasyente nyo. So, do you think you can help us? Ito na po yung hinihingi nyo. Photocopy po yan ng medical records ni Ma'am Aurea. Sana po hindi na po makarating kay Dr. Villa. Bilang sekretary niya,
Ako lang po may access ng file sa clinic niya, kaya siguradong ako lang po yung mapagbibintangan niya. Huwag kang matakot, my dear. Hindi ka sasabit dito. And as promised, malaki ang matatanggap mong reward for this. Here. It's more than enough. Alam mo, to be honest, Iha, pwede ka nga mag-resign dyan sa natanggap kong yun. Nauna na po ako. Sige, thank you. May Alzheimer si Madam Aurea? Ito pala ang pinaka-iingat-ingatang sikreto niya. Mga gamit ba natin to against Ina? Definitely, Lani. At ito na rin ang magiging dahilan para tuluyang mapabagsak si Ina. Well, this proves that Madam Aurea has a sound mind. And she's incapable of making right decision. Pero alam mo, Lani, hindi pa sapat yun. Marami pa akong kailangan busisiin mga technicalities. So kung ganun, wala pang dapat makaalam nito. At this point, we can't afford na mabutasan na naman tayo ni Ina. Ha? Tama ka. Tama ka. Meron na nga tayong hawak laban kay Ina. Pero para sa akin kasi, Lani, hindi pa yun sapat. Kailangan natin ng mas matibay. At kailangan natin magmadali in time for the retirement party tomorrow. Para may malaki tayong pasabog. Natuluyang yayanig sa mundo ni Ina. Pagbabagsakin natin si Ina. And this precious piece of information should put the final nail in the coffin. Sir Charlie, Rito. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, huwag ka nang babalik rito. wala akong choice eh. Tinatawagan kita, hindi mo ako kinakausap ng maayos. Isa lang naman ang kailangan ko eh. Ibigay mo sa akin yung napangako mong share ko. Ibigay ko naman sa'yo yun eh. Basta umalis ka na rito. Hindi ako pwedeng madihado. I did all the dirty work for you. Kaya bayaran mo ko. Bayaran kita, di umalis ka na. Anong gusto mo? Ilaglag kita? Wala naman akong babalikan trabaho dito eh. Tsaka sirang-sira na ako. Kaya ano, dadamay mo rin ako sa kasiraan mo? Ipapaalala ko sa'yo, mahirap ang kaaway. Dindo? Dindo, sandali! Dindo! Attorney, bakit po kayo magkausap ni Dindo? Ano pong ibig sabihin nito? Magkakontsaba ba kayong dalawa? Iha, dahan-dahan ka sa pananalita mo. I can sue you for defamation. Hindi niyo pa po kasi sinasagot ang tanong ko. Bakit po kayo magkausap ni Dindo? Bakit bigla siyang pakita dito? Ang totoo niyan, humingi siya ng tulong sa akin. Humingi siya ng tulong sa akin dahil sa panggigipit mo sa kanya. And I don't think he deserves that. Katulad mo, you don't deserve to be in his company. Wala kang karapatan dapat dito, di ba? Abogado po kayo. At alam niyong dumaan sa tamang proseso ang pagka-appoint sa akin dito sa company. Huwag ka pa sisigurado dyan, Iha. Baka mamaya, kasabay mo rin si Madam Aurea doon sa retirement party niya. Alam kong maraming gusto magpatalsik sa akin. But Lola said that I should embrace my position. And that's what I will continue to do. Magtatrabaho ako with dignity and honesty. Yung mga taong corrupt, sila dapat yung mapaalis sa company.
Eh di tingnan natin kung sino matatanggal dito sa kumpanya. These documents show all the fraudulent activities na pinagtatakpan ng department nyo over the years. Ikaw at si Dindo ang nakapirma dito. Mahirapan talaga kayong mabuking. Dahil malakas ang backer nyo, ngayon sabihin nyo sa akin kung sino siya. Sino ang nag-uutos sa inyo, Lorna? Aminin mo na sa akin kung sino yung mastermind ng pagnanakaw dito sa kumpanya. Ma'am Ina, Ina, what's this? Ha? Ito ginagawa mo? Nanggigipit ka ng mga tao? Will you please stop this nonsense? No, attorney. Hindi ako titigil. Yung taong gumagawa ng kalokohan dito sa kumpanya, dapat siyang tumigil. And I think I already know kung sino siya. Okay, sino? Ikaw yun. Kaya kung ako sa inyo, manginig na ako sa takot. Parang sigurado ka, Ina. You should know your place. Yan eh kung meron ka pang lugar dito. Eh paano kung bilang na pala araw mo? Bakit, attorney? Masyado naman po ata kayong atat na patalsikin ako dito. I'm sorry, but that won't happen. Gagawin ko pa rin po ang misyon ko. At kasamang opisina ko sa pagraransak nyo. Ha? You know what, Iha? You have to be careful. Dahil hindi basta-basta ang kinakalaban mo. Sa totoo lang, hanggang duda ka lang naman eh. Para ka lang isang kuting na nagkukumahog na nag-ahamon ng labas sa isang leon. Eh, dali-dali mo lang naman lapain. So, pinaiimbestigahan ka pala ni Ina. Eh baka mamaya, maunahan pa niya tayo. At mas spoil ang plano natin. Mamaya niyan, ikaw pang i-expose niya. I'm just waiting for the confirmation and technicalities ng medical records. And also itong deed of donation ng ina na to. Alam mo, Lani, hindi naman ganun kadali ito eh. Kailangan maging maingat tayo. Baka mamaya pag nagkataon, nagkamali tayo. Tayo rin na mabutasan. Bilis-bilisan ang pagkilos mo. Hindi ako mapakali at hindi ko nakikitang kinakalagat si Ina palabas dito. Eh gusto ko nga. Ako na mismong sumipa sa kanya eh. Relax ka lang. Kaya mo na yung mga tauhan kong gumawa. Meron naman ako dyan yung mga bayaran ko na parang aso lang na sunod-sunod sa akin. Kung anong sabihin ko, susundin nila. Okay? Lola, nag-try po akong kausapin yung mga empleyado natin pero wala talagang gusto magsalita. Huwag kayo mag-alala, walang masamang mangyayari sa akin. Ma'am Ina, Lola, pwede mag-usapan ng ulit tayo mamaya. Pagdating niyo. Sige po. See you later. Ma'am, una po sa lahat, sana po wag po niyo akong tanggalin sa trabaho. Handa naman po akong umamin. Okay? I just want the truth, Lorna. Sana honest ka sa mga sasabihin mo sa akin. Pero ma'am, natatakot pa rin po ako. Pero nakukonsensya na rin ako sa lahat ng nagawa ko. Inaamin ko po na nagpasuhol po ako kay Attorney Charlie. Mabigat po sa loob ko yun. Kinailangan ko po kasi ng malaking pera para po matustusan yung pagpapagamot ng tatay ko. Sana po mapatawad niyo ako. Willing akong bigyan ka ng second chance kung makakapag-testify ka against Attorney Charlie. At kung makakapag-provide ka ng mga evidence na magpapatunay ng corruption. Sige po, meron po akong mga hawak na documents ng mga transactions po namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lalo na po sa inyo, Lola Pinti.
I will continue to uphold your rights and the reputation of this company. Katapatan at tiwala. Yun ang pinaka-importante sa akin. Sisiguraduhin ko na magiging malinis ang pangalan ng kumpanya natin at walang lugar ang kasinungalingan at pagnanakaw under my leadership. Your leadership? Come on, Ina. Alam naman natin na isang malaking kasinungalingan yan dahil you're not qualified to be a CEO in this company. Ikaw, Charlie, ang hindi karapat-dapat sa pinagkatiwala ko sa iyong posisyon dito sa kumpanya. Walang yak. Sinungaling. Traidor. Magnanakaw. Sigurado ba kayo dyan sa mga sinasabi niyo, Ma'am Oria? Ako ba talaga yan? Or hindi kaya baka naman nalilito lang kayo sa mga pinagsasabi niyo? Or maaaring nakakalimutan niyo na? Do you even know who you are? May matibay na kaming evidence na magpapatunay sa mga illegal deals mo. May umamin na rin na isa sa mga kakonsyata mo. Okay, sige. Sino yung tinutukoy mo? Lorna, pwede ka na magsalita. We want to hear everything. Lahat ng mga sinabi mo sa akin at lahat ng mga pinagtapat mo sa akin. Ma'am Ina, wala po kong alam sa sinasabi niyo. So, Ina, yun na yun? So, sino ngayon na napahiya sa mga pinaggagawa mo? Di ikaw rin. Hirap kasi sa'yo, ewan ko ba kung saan kali ka galing, putak ka ng putak na hindi mo alam yung mga sinasabi mo, hindi mo naman kayang patunayan. O di ikaw ngayon na napahiya. Ang hirap sa'yo, ginagamit mo pa yung mga empleyado para sirain ako. Lumayas ka, Charlie. Ngayon din at huwag ka nang magpapakita sa amin. You are fired.